Hi guys! So we are finally here. So medyo mainit and anong oras na? So it's now 2:45 PM and yung check-in time nila 3 PM. So medyo maaga-aga pa kami ng 15 minutes pero I think pwede na yon. So guys, ayun yung itsura ng place. Ang ganda nito. Pwede yung pagstayan, pagtambayan. And ito yung ibang rooms. Sobrang ganda ng place and beachfront siya. Ayun lang yung beach. Mamaya dadalhin ko kayo doon. Gantong style kami magsistay kasi wala na nung ganito. Pero okay lang kasi ang cute niya. Ang ganda niya and meron siyang tambayan sa labas as well. Ito yung common bathroom nila. Pero may bathroom naman inside. So ito yung itsura ng villa namin. Ayun yung mga gamit namin. Sobrang dami. Bas muna para ma-room tour ko kayo ng mas malinis. So pagpasok may single bed dito. So isang double bed. Isa pang single bed. Tapos may hagdan. And merong ditong dalawang double bed. Imagine guys, gigising kayo and ayan yung view nyo. Diba? Giving! Guys, in fairness naman sa room, malamig siya and sobrang spacious and madaming socket. So mahalaga yun kasi madaming kaming gadgets. And lagi kami mga naka-charge. And guys, meron silang mga free towels. Nagdala kami kasi akala namin wala. So double bed yung bed, merong 2 towels. And pag single bed naman, merong isang towel. Ito yung aircon nila, guys. In fairness naman, malamig dito sa room. So, ito yung itsura ng hagdan. Ito yung itsura ng restroom. Okay, so nagbura na ako ng makeup kasi may gagawin kaming content. And na-realize namin na hindi ba kami kumakain ng lunch. So, punta lang ako sa may restaurant din dito sa Sunset Villa. Tapos, order kami ng food para makakain na kami and makapag-makeup and makapag-picture na sa beach. Ayan guys, ayun yung papunta sa restaurant. Ito yung restaurant nila. And dun sa likod yung cafe naman nila. So, mamaya papakita ko sa inyo or maybe bukas. Basta papakita ko yun sa inyo. So, pork barbecue po na 3 pieces. Opo. Madadatig na ako nasa mga. Ito pinata na ginagawa mo? Oo nga. Nakakalimutan ko ilagay lagi pag pinapatay. Corn beef. Oh, ito tapa. Barbecue. Alaga. Bawasan kami na. Okay, ay, hindi ka magbabakam bigla dyan ang kinakausap kita. Minat yung ulo niya na inom mo. So, ito yung outfit natin for today. Nakatapis lang ako kasi maglalakad yung papunta sa beach. And ito yung bag ko. Ang naman ito, camera, tripod, cellphone, tofu light. And di ba nga boys, wala. Kasi, yung isa tulog, yung dalawa, nag-iihaw. Kami, magkipicture. So guys, ayun lang yung papunta sa beach. Kasi beachfront naman to. And medyo malaki lang yung property, kaya kayo maglalakad. Pero ayan lang talaga yung beach. Ewan ko kung nakikita nyo. Naabot na kami ng dilim. Yan lang talaga nakapag-picture ng sunset. So pretty guys. Tingnan nyo. Sobrang peaceful din. Hindi sobrang daming tao dito sa sa area namin. So it's giving It's giving I forgot. Waiting till the sky was falling, held my breath so every single star had a light on my mind. I never saw it coming, didn't think you'd wake me with a kiss like this. Waiting till the sky was falling, held my breath so every single star had a light on my mind. I never saw it coming. Starting with you, take turns naming a color. Continue until someone hesitates or repeats a color. That person. Yellow, green. Red, green. May ganun ba? Walang ganun. Mag-trip ka ba eh. Nag-orange ka na lang. The same pa. Bakit ba? Ang dami ko nang iniipon na kulay. Ay, red, green is ano pala?
O meron yun. Hindi. Mali ka pa. Combination nga yun. Sinabi ko Roy G. Bibb. Yellow Bold. On who the most likely to name their kid after a TV character? That person is. Ikaw lang ang weirdo dito. Gagawin mo yun. Malamang Vin Diesel. Vin Diesel panganiban. Chadwick. May apelido pa. May iba nga yung pangalan sa ML. Sabi, kung sino napapanood ko, para ako yung sa ML. Matalasig na ako. Hi guys, good morning. So it's now 7:24 AM and magluluto kami ng breakfast. Ito nga pala yung setup ng common kitchen nila. So ganyan guys, pwede kayo mag-ihaw, tapos dito pwede kayo magluto, pero nandun pa yung mga kawali. And nandun yung mga rooms. Ganda. Hi guys, day 2 namin dito and pupunta kami sa beach kasi gagawa ko ng reels para may aesthetic na pang-post. And yung suot ko, naka one piece ako. Ang gulo naman ng gimbal. So, it's time para magligpit na ng mga gamit kasi tomorrow uuwi na kami and magkakayak pa kami sa morning. So, para wala nang aayusin. Hi guys, ito na yung perfect timing para ma-share ko sa inyo yung info about dito sa pinagsistayan namin. Dito kami nagsistay sa Sunset Villa. Triangle room yung kinuha namin. 6 packs kami. Pero actually, kasya doon hanggang 8 or 10 packs. Kasi merong 2 single bed sa baba and merong 1 double bed. Tapos sa taas, merong 2 magkadikit na double bed. So, sobrang spacious niya actually. And guys, malamig din yung aircon. So, plus points yun. Kasi sobrang init ng panahon ngayon. Also, beachfront siya. Medyo mahaba lang yung lakad kasi malaki tong place. Pero, ang lapit lang din naman compare sa ibang napagstayan namin na ang layo nung nilalakad. So, no corkage fee din for food and drinks. Pero, meron kayong babayaran na 300 per day pag ginamit nyo yung lutuan nila doon. Pero pag mag-iihaw kayo, free siya. Basta magdadala kayo ng sarili yung uling. Free din guys yung kayak nila. Pero magde-deposit lang kayo ng 500 pesos per kayak. For safety din naman nila guys kasi sobrang luwag nila dito. So for plates and utensils, free din siya. Pero magsa-security deposit din kayo for safety nga nila. Kasi pwede talaga siyang iuwi ng mga customer dito. So walang worry sa akin na may security deposit kami. So, pa nag-check-in pala kayo, may 1,000 din na security deposit. Para lang yun, guys, sa mga gamit if ever na may masira kayo, ganun, may mawala. Guys, ito pa isa. Meron silang restaurant and cafe. So, pwede kayong hindi na magdala ng food kung gusto nyo. Kasi, sa side na to, banda, merong restaurant. So, nandun yung mga foods nila, rice meal. And sa side na yun, nandun yung mga drinks, liquor, and mga snack. Like, may mga waffle din. And guys, ang nagustuhan pa namin, beachfront siya. And hindi talaga matao at all. Like, parang solong-solong. Parang siyang private island. Ganun yung atake. Sobrang bait din ng mga staff. Lagi silang, good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Tapos, alam niyo ba, kasi, pwede kayo magkabili ng yelo sa mga staff nila. Pero, abutan nyo na lang din kasi hindi naman na nila job yon. And,
Ito pa pala isa. Pwede kayo mag-bonfire, pero bibili kayo ng sarili nyong kahoy and uling. Tapos sila yung magsiset up. Free na din. By the way guys, 4 hours away to sa Bulacan. So medyo malayo-layo siya. Pero sobrang peaceful naman. Kaya okay lang sa amin na medyo napalayo kami. Comes naman sa beach, okay lang yung tubig niya, so-so lang kasi medyo, hindi ko alam kung yung sand yung Makati or yung water, pero yung place na to, sobrang okay siya kasi meron ding pool, hindi sobrang lamig ng tubig sa pool, medyo mainit-init siya. So pag ginawin kayo, perfect yung pool, and ang laki din ng pool. Actually sabi nila may oras yung pool, pero wala. Hanggang madaling araw pwede kayo mag-swimming, okay lang sa kanila. And guys, ang maganda pa sa place na to, sobrang daming stuff talaga na maglalakad-lakad lang sila. Meron din silang e-bike. So, if ever na mabigat yung mga dala nyo, pwede nilang ihatid yun dito sa cottage nyo kasi nga mahaba yung place, medyo malaki siya. And also, yung sa parking, safe naman yung parking since dyan ka talaga nakaparking. Hindi siya yung park mo tapos maglalakad ka pa. As in, dito lang din sa area nila yung parking. Ang check-in time pala nila is 3 p.m. and ang check-out is 12 p.m. Parang okay na, na-share ko na lahat.